you want to know is secret. Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel. And it's nice to be here again. At tayo po ay merong reaction, no? At ito po ay pag-uusapan natin. Before I say thank you nga pala po sa mga bago nating mga subscriber, no? At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please, sana po ay mag-like kayo, comment, at subscribe na rin po kayo. At syempre, comment po tayo in that way. Mabunot natin o mapili natin at medyo sagutin natin quick before we start our new topic. Okay? Alright, since about the new subscribers, no, gusto ko muna pong basahin itong sinabi ng pinili namin ng isa sa aking moderator na si Mr. Pinas Expose. Hi, kamusta po kayo? No? At ito ang kanyang comment sa last video natin o sa last topic natin, no? Kung saan ito ho ay yung budget hearing ng ating VP Sara. Single-handed na binuwag ni VP ang scripted question at narrative ng mga lightweight na Congress kuting na ipinaya sa publiko. Alright, pero hindi sila umubra kay Sara, the next president ng Pilipinas. Yep. Maraming salamat po Mr. Pinas Expose at thank you po sa continue niyong pag-support sa ating channel. And again, meron po tayong isa pang channel, saka ko nasasabihin sa inyo at aking pong iniisip pa at sineset up pa. Okay, pinopromote, you know? But anyway, hindi naman po tayo lagi naman nasa positive. Baka naman sabihin ng mga nanonood, ikaw, pagka sinabihan ka lang ng iba, hindi lang pumabor sa mga sinasabi mo, hindi mo na pinakikita. Yan ang sinabi sa akin ng isang OFW. Kaya sabi ko, wala, open tayo rito, open book tayo rito. No? Ito ang sabi ng isang medyo nag-aalanganin po. Si Mr. Gershon Basya, 9066. Anong sinagot? Lihis nga daw kung sumagot sa tanong para absent-minded. First of all, Mr. Gershon, ay kitang-kita naman natin sa question and answer portion ng mga makabayang bulok at saka ng ating VP Sara na totoo naman at diretso naman na sagot ni VP Sara. It's just so happen, sir, na in-explain niya na po before mag-start ang hearing na ang i-defend niya lang ay tungkol po sa 2024-2025 budget. Ang problema po kasi, sir, ang mga nagtatanong, lalo ng mga NPA besties, ay tungkol po sa 125 million na fund na kung saan ito po ay nasa korte na at ang COA ay nagsabi na rin na ito po ay binabalas na kung saan napunta at kung totoo na merong misuse of funds. Pero hindi po ako naniniwala dahil talagang ginamit po ng ating VP o ang OVP at ang dating siya ay DepEd ang fund. Hindi niya po ito kinurakot tulad ni Tambaloslos at ni Saldico. Yap, ang dalawang mukhang pera. Kita niyo yung mga mukha nila, nananabana, nagmumukha ng piso at piso. Okay? Joke lang yun pero totoo. Diba? Anyway, bago tayo magpatuloy, I just wanna say, of course, palilimutan, baka sabihin naman, oy, paano naman kami ang ating pong overseas Filipino workers? Maraming salamat po sa inyo at saludo po ako sa inyo. Kami po ng aking mga kasama dahil po kayo ay bayani, hindi po dahil kayo ay nagpapadala ng pera. Kung hindi, kayo po ay nagsasakripisyo dahil po sa paglayo nyo sa inyong pamilya. Imagine that, mga chong, ang ating mga OFW, lalo-lalo yung mga kababaihan, ng mga domestic helper, no? Didiretsuhin ko na, sinasabi nila na aalis sila, bata pa yung kanilang anak. Pagbalik, malalaki na. Minsan hindi na sila kilala. And, you know, I understand that. I can adopt that. Kasi totoo naman talaga po yun. Dahil ilang taon din ang ating mga OFW sa ibang bansa. And then suddenly, yung mga anak nila lumalaki na. Di ba? Yung asawa nila, nananaba na. Ay, piro lang. But anyway, totoo po yun. At sa akin lang naman, kawawa nga po. Pero wala tayong magagawa. They have to sacrifice to earn something for their families. Kaya, mga OFW, kayo po ay bayani para sa amin. Alright, okay, pag-usapan na po natin ang ating pong topic ngayon. Kung matatandaan nyo po, no, isa sa congresswoman ng budget hearing ni VP nung nakaraan, nung August, ay isa rito nagtawag sa akin ng pansin. Kasi mismo, after that hearing, nag-message na sa akin ang aking mga kababayan sa Batangas, di ba? Alright, mga Batanggenyo! At sinabi nila sa akin, Chong, kilala mo ba yung isang Batanggenya doon na congresswoman? At ito nga yung sinasabi nilang, si Congresswoman, ano pa pangalan nitong babaeng itong hinayt na to? Ay Jerville. Pucha, ayan, no?
kung saan ay Luistro, no? Isa ito sa bumabanat kay VP Sara at parang pinalalabas niya na talagang mali ang ginagawa ng ating VP Sara because every time na magtanong itong taong to ay ang sagot lang talaga ni VP Sara ay yung tungkol po sa 2024-2025. Alam niyo mga chong, kaya ako nireact tong taong to dahil una-una, kababayan pa namin ito. Dahil ako po'y Batanggenyo rin, no? Unfortunately, naging kababayan natin to. And meron pala itong kaso na hinarap noong 2019. And then, natatandaan ko yan, nabanggit yan ng aking tatay noon nung siya ay nabubuhay pa po at kilala niya na ito dahil ang aking pong ama ay dati pong board member ng 3rd District ng Batangas. At itong taong to ay 2nd District ng congresswoman pero that time yata hindi pa yata siya congresswoman. Yun ang pagkakaalam ko, no? Yun ang pagkakasabi niya sa akin. Pero sabi nga nila ng ERPAT ko binabanggit ito noon mga 2019 bago mag-COVID na na hoy kilala mo ba itong mayor, no, ng lugar na lagi mong pinupuntahan at pinapasyalan, no? Kaya sabi ko sino to? But anyway, ito nga ang pag-uusapan natin. Ito si Congresswoman Luistro ay asawa pala ng isang taong mamaya ko nang babanggitin. Ituloy muna natin. Bago ko sa inyo ituloy at kung sino yung asawa nito ay tandaan nyo, napanood natin ito at sinabi niya ito. Kaya nung sinabi niya ito, tawa ko ng tawa dahil look who's talking. Diba? Here we go. Panoorin natin. Public office is a public trust. There you go. In other words, public officers and employees must at all times. See? Parang sinasabi niya rito na kinakailangan ay tiwala sa publiko, no? Bilang isang public servant o kahit employee ka, kinakailangan mapagkakatiwalaan ka. You have to be honest. Diba? Kaya nung napanood ko to, sabi ko, walang hiya, no? Wala stick tong tao nga rin. Kapal din ng omak Diba? Kaya yun ang ibig ko sabihin. Be accountable to the people. No, accountable to the people daw, ha? Kita mo yan, ha? Ha? Kaya sabi ko, wow, dang, ang galing mo, te. Diba? Yun. Anyway, bakit ko nga ba sinabi ito? No? Kasi nung nalaman ko nga Batanggenyo ito, sabi ko pamilyar nga dahil at sabi ko nga sa inyo ay ako po ay dating nasa public office din kung saan ang aking ama po ay nasa board member ng 3rd District sa Batangas, no? Anyway, kaya ko po sinasabi to dahil meron kasing isang nag-react dito na nag-tweet na sabi ay bakit daw ay panoorin yan. Yan. Sabi dito, the Batangas representative, no? Jinky Luistro, who has been touted her by her own colleague as legal luminary, must explain why she should not be disbarred from the practice of law. In a video recording now circulating in social media, Luistro admitted hiding her husband from authorities to evade being arrested for the crime of rape until her petition for demurrer to evidence was granted. Anong ibig po sabihin ng demurrer? Demurrer means parang ito po yata yung parang naghihintay sila ng mahinang ebidensya or something, yung para baka magbago isip or patagalin natin, mawawala rin yan, magpe-fade din yan, something like that, di ba? So ito palang ginawa nito. Well, what can you do? Di ba? Ang ibang lawyer kasi alam naman nila yung system, alam nila yung katarantaduhan at alam nilang magsinungaling. Di ba? Yan ang style ng mga lawyer na yan. And I guess itong taong to magaling sa ganyan. Dahil biro mo, imbis na harapin ng kanyang asawa, yung kasong hinarap, no? Which is from Tagaytay, na kasong rape. Yan ang mga masakit niya mga chong, no? Kasong rape ang talagang ikinaso sa kanya, no? Ay walang iba kundi itong kanyang asawa. At ang kapal pa ng mukha, no? Tumakbo pa pala ito ng pag-re-elect ng mayor noong 2019 o ngayon yata 2022 yata, no? At tinalo ito ng isang Villanueva kaya iba na po ang mayor ngayon ng Santo Tomas, ng Mabini, Batangas, no? Kaya nga ay parang ito yung mga tipong yung bang ang lakas ng loob magsalita mga chong tapos sasabihin na public trust, accountable to Filipino people, di ba? Parang nung nalaman ko na may kaso yung asawa nito, sabi ko, what the heck, man? Nakakahiya siya dahil ako bilang Batanggenyo, mga chong, parang nahihiya tuloy ako dahil kababayan ko pa man din yan, pero ang kapal din ng mukha. Diba? Sasabihin niya, si VP Sara, kailangan public trust, public ano. To tell you the truth, Miss Congresswoman Luistro, wala ka sa kalingkingan ni Vice President Sara when it comes to politics experience. As a mayor, hindi mo kayang ginawa, kahit magsama pa kayo ng asawa mong rapist, di ba? Na performance nyo sa politics, wala kayong binatpat. At nung binasa ko ang info nitong congresswoman na to, ano rin pala to, balingbing din pala to, no?
at lumipas sa lakas SCUMD. I don't know, we're not sure if this person is also collision with Vice President Sara nung lakas pa noon si Sara, 'di ba? Kaso nag-resign siya after kung ano yung nangyari kay GMA, no? Pero syempre itong siguro babae ito nag-stick sa lakas dahil naandun ang pera. Ang akin lang mga chong is, look, if you're gonna think about it, ayan, may kasong rape ang hinayupak nito. And I really hate when it comes to rape. Galit ako sa mga taong rapists. No, dahil ito yung mga taong talagang merong gapak dito. No, we're not even sure kung ilang taon ang ni-rape ng taong to. Kung totoo man pero may kaso na, may case number na po. Ibig sabihin, talagang kinasuhan talaga ng rape ng hinayupak na to. And thanks God at hindi po nanalo to sa pagka-mayor ngayong 2022. At least ang Mabini, Batangas ngayon ay meron silang isang mayor na hindi rapist. Diba? Kasi wala. Biro nyo, itinago pala to ng asawa. Kaya anong mangyayari kung abogado yan? I don't know, maybe that time hindi pa naman siya congresswoman, pero ang nakalagay dito sa kanyang information ay siya po ay municipal administrator sa Mabini, Batangas. So administrator pala to ng kanyang asawa. And come to think of it, 'di ba? Isipin niyo lang, gusto niyo isipin kung anong ginagawa nito ng mga ito, no? Ito ay eksaktong parang kay yes. Hindi ko lang po alam kung kasi itong taong to convicted na, no? At alam na naman natin, no, na hindi naman mapagkakatiwala yung pagmumukha niyan. Sabi nga nila na iyan ang talagang pusit, no? No, hindi si VP Sara, ito talagang pusit at bratanela. Bakit bratanela ba yun or something? Sinabi niya, siyang spoiled brat kay Tambaloslos. No, siguro binibigay lahat ni Tambaloslos dito yung gusto nito para tirahin si VP Sara. Ika nga ito ang kanyang laban kay VP Sara. Kasi Romualdez, the Speaker of the shit house, ay hindi na mo makakaharap yan kay Sara dahil takot niya kay Sara. Sa taba niyang yun, wala, puro kolesterol. Kaya takot na takot yan kay Sara. No? Anyway, sinampul ko lang po to dahil come to think of it, no? Ang mga naglalakas ng loob na magsalita about yung tungkol nga sa si kay Sara, tinitira niya, public trust, accountability, parang ganun. Ito pala yung may tinatagong baho. Karma, ika nga, no? Hindi ka talaga makakalusot. Kaya sa mga taong naniniwala dito, abay gising-gising na kayo. Biro nyo, tinago niya yung asawa niya para makatakas sa case at hinahintay lang na humingi ng ebidensya. Ganun lang yan no? Sabi nila, ano ba yung rape? Yan ang ibig kong sabihin. Meron ng case number, may kaso na, may warrant of arrest ng kanyang asawa. So ang ibig ko sabihin, talaga palang tinago nga nitong babaeng ito. And inamin naman talaga, no, na tinago niya. Which is, tama nga naman yung sinabi ng isang nag-tweet o nag-comment na bakit hindi ito i-disbar? Bakit hindi nakalusot siya? Ano ba talaga meron ng mga Association Integrated Bar of the Philippines? Bakit nila hindi nakikita to? Can you imagine that? Isa siyang abogado, tapos nagtatago ng isang kriminal. Di ba? So, parang, anong mukhang iaharap nito sa international? Ang IBP may mga ginaganitong, tinatagong mga ganitong klaseng professional na lawyer. Di ba? Instead na humarap ang kanyang asawa sa kaso, harapin, at pwede niya na may pagtanggol dahil siya na may abogada, ay itinago niya. Ang ibig sabihin po nito, mga chong, ay matindi talaga ang kaso sa taong niya, sa asawa niya. No? Takot. So, I really don't know what happened now, no? Dahil nga ngayon ay 2024 na at tumakbo pa pala ito ng last term ng pagka-mayor ng Mabini, Batangas at hindi nga lang nanalo, which is really good. Isa yan sa hakbang ng Mabini na siguro naisip nila na why would we vote someone na ganyan, no? Mamaya, magpunta sa bayan ng Mabini at makakita ng babaeng bata yan or something. Hindi natin alam kung ilang taon nang ni-rape yan, baka madali. So, if I am also from Mabini, I will also ban that kind of piece of shit, no? Sa bayan natin, no? So, mga chong, ang akin lang pong gustong sabihin dito sa inyo is you have to check the person, yung mga tumitira sa ating VP o kahit hindi na sa VP, sa mga taong alam naman natin na hindi masamang tao na pinagbibintangan. VP is one of them, no? Isa siya sa isang tao na mabuti naman ang hangarin sa Pilipino pero pinagbibintangan. Kung matatandaan nyo, I'm pretty sure na panood yun ang budget hearing kay VP, ay talagang Operation Sabotage Sara ang ginagawa sa kanya. The 125 million has been already explained many times ago. Pero hindi pa rin tanggap ito ng mga tao. Marami mga Pilipino sa atin, unfortunately, na naniniwala sa trending, naniniwala sa mga sabi-sabi. They don't do their own research. I guess it's because of internet ay baka maubusan ng load. Kaya instead, nakikisakay na lang sila. But guys, there's Google. All you have to do is search for it and read.
Yun lang naman po, katulad itong taong ito. Di ba? Napaka bait ang itsura, pero look at her. Meron palang ginawang malaking kasalanan ito, hindi lang sa bayan ng Mabini, Batangas, sa buong Pilipinas na. Meron tayo isang congresswoman na itinago ang isang kriminal, no, na hindi na hinarap agad sa husgado. But again, hindi natin alam kung ano na naging status. We are not sure kung ito po ay nawala na o na nakapag-bail na or something, pero nakalagay sa case number niya, no bail eh. So I really don't know what's going on this case. Pero at least alam natin, may case number, may demanda, legit, hindi fake news. Siya ang fake news. Kaya sinabi niya na public trust for the people, may accountability tayo sa taong bayan. Come on, man. Yan ang sasabihin niya, pero siya pala mismo ang may bahong tinatago. VP Sara doesn't have any baho. Ito may bahong itinago. And it's a big deal kasi it's about rape case. I'm just asking, who knows kung ilan na ang rape ng asawa nito? Who knows? We don't know. Right? Baka ito lang to nakasuhan, siguro yung na-rape nito talagang desididong magdemanda at hindi natakot. And we don't know what's going on now. I just hope na hindi ito na, alam niyo na, nabayaran or nabigyan ng deal. We're not sure. Hindi ko pa alam kung nasaan na. Kung ano na nangyari sa kaso nito. Kaya again mga chong, all I can say to you guys is, huwag tayo masyadong magpapaniwala sa mga tao na, yung mga katulad niyan. Pag isang tao ay naghuhusga sa isang inosenteng tao o sa alam natin na ang taong ito imposibleng gawin, alamin muna natin before we judge. Sa mga nagko-comment po sa akin, no, all they ask is about 125 million. Confidential fund. Confidential fund din eh. Confidential fund doon. Minsan, no comment. Minsan, parang Duterte, DDS shit. Parang ganun. Why? My question for you guys is, ano ba yung ginawa ng isang Duterte sa Pilipino? Ang Duterte ba noon gumawa rin ng KOJC? Ang Duterte ba noon ay nangiipit ng budget yung unang Speaker of the House? So, sometimes you have to think the fact na i-compare nyo na, wala na tayong magagawa mga chong. I-compare na talaga natin ito sa nakarang administrasyon at saka ngayon. Ang masakit kasi dito is VP Sara is now the biggest, biggest leader na nabiktima ng mga bangag government. Nadamay siya, sinira siya, at ginamit. Mga chong, Filipino are not sleeping. Nagmamasid yan. Inaalam mabuti. You know, balang araw or maybe one of the days, marirealize nila, they're gonna voice out. Silang-sila po ang ating bansa. Silang-sila tayo sa international. Kilala na po si President Bongbong Bangag Marcos na siya isang addict. Dito na sa USA, alam na siya ay cocaine lover. Diba? Kaya mga chong, ang masasabi ko lang po, let's pray to Sara Duterte. Siya na lang po ang ating leader na maaasahan. And I'm pretty sure 1% of the Filipino will not accept it. Diba? The rest will be yes. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo ang acting reaction. And then again, babalik po tayo muli very, very soon. No? At pag-uusapan naman po muli natin ang next budget hearing ng ating VP Sara. Okay? Katulad nga po na sinabi ng ating VP Sara, God bless po sa ating lahat. Magtulungan po tayo mga Pilipino at sana po ay maintindihan natin kung ano talaga ang katotohanan para sa ating bayan. Again, from Chong Talks and VP Sara, what she said, mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po.